Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Mindoro, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po ang laban ng ating pambato na si undefeated middleweight knockout artist Weljon Mindoro kontra sa former Colombian champion na si Dormetes Putes sa Amerika. At sa laban po na ito ay muling ipinamalas ni Mindoro ang bagsik ng kanyang kamao dahil agad niyang pinabagsak ang Colombiano sa first round sa pamamagitan ng solidong body shot. Nagmistulang isang malaking mismatch po ang naging sagupaan ng dalawa dahil ginawa lang itong punching bag ni Mindoro. Kaya naman hindi umubra ang pasadyang pag-overweight ni Putes sa weigh-in kahapon. Muling lumuhod si Putes sa third round nang dahil sa isa na namang body shot hanggang sa tuluyan ng umayaw ang kampo nito sa corner bago mag-umpisa ang round 4. Dahilan kung bakit nakuha ni Mindoro ang panalo via 4th round technical knockout. Umabante na din ang napakalinis na record ng ating kababayan sa 15 wins with 50 knockouts at walang talo. Sa kabilang banda naman mga idol ay 3 buwan na nga po ang nakakalipas magmula ng matagumpay na nadepensahan ng ating pambato na si current IBF Mini Flyweight World Champion Pedro Tadoran ang kanyang pinangahawakan na titulo kontra sa Japanese former World Champion Jinjiro Shigeoka, kung saan sa kasamaang palad ay pagkatapos ng laban ay nagkulaps ang Hapon nang dahil sa may namuong dugo sa kanyang utak gawa ng mga suntok na sinalo nito sa buong laban nila ni Tadoran. At kahapon nga po ay binahagi ng kanyang kapatid na si Yuday Shigeoka ang video sa social media kung saan pinapalakas niya ang loob ng kanyang kapatid na kasalukuyang comatose ang kondisyon. Bagamat hindi ipinasilip ang mukha ni Jinjiro, ay makikita natin dito na medyo may malay na ito at nagagalaw na ang kanyang mga kamay. Kaya naman patuloy po natin ipagdasal si Jinjiro na sana ay tuluyan na itong makapag-recover sa lalong madaling panahon. Dahil kahit naman kalaban natin ang mga Hapon pagdating sa sports ng boxing, ay wala naman sa kagustuhan nating lahat na may mauwi sa ganitong kalagayan ang mga boksingero. At bagkus siling natin na bawat laban ay ligtas ang kanilang mga buhay at kalusugan. Samantala, sinabi naman nga po ng trainer ni Mark Magnifico Magsayo na si Marvin Sumojo na sa katunayan umano ay gusto niya daw talaga para kay Magsayo ang laban kontra kay Gervonta Tank Davis. Paliwanag ni Sumojo na kung siya lang daw talaga ang masusunod ay gusto niya nang umakyat si Magsayo ng 135-pound lightweight division. Subalit ang dahilan umano kung bakit nananatili sila ngayon sa 130-pound super featherweight division ay dahil nasa world rankings daw kasi si Magsayo sa division na ito, kaya mas malapit daw sila sa world title fight. Kung atin pong matatandaan ay nagsilbing replacement fighter noon si Magsayo para kay Lamont Roach Jr. kontra kay Tank Davis. Kumbaga ay naka-back up lang si Magsayo para kung sakaling hindi tumuloy si Roach sa laban ay siya ang papalit bilang katunggali ni Davis. Pero dahil natuloy pa rin ang Roach versus Davis, kaya hindi nangyari ang laban ni Magsayo kay Tank. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng aros ng tinuon. Lamaong nagbabaga ang sayo ay babaon. Mga